Manong, may gabi eh. May gabi. Salamat guys pag bisita na mo diri sa studio. As in, guys, gikan pa ni siya og Cebu. Dayong naay gipang hapit-hapit pag yun mi. So, kani si Manong, naila-ila na mo ni atong naay kite festival gikuha mi nila as ni himo sa photos ug video silang kite festival nga sa Cebu. Pero ganahan ko nga si Manong may magpaila-ila kung kinsa siya. Bisag short ra mas mayog long, but mas ganahan mo kog ang kanang person gyud ang magpaila-ila siyang kagalingon kay lahi mo gud ang version madunggan nimo, for example og ipaila-ila ka sa program ana. So ganahan kong gikan nimo nung ang pagpaila-ila. So sige, kinsa si Manong Bernard sa wala pa kaila niya? So mayong gabi, mayong buntag, mayong udto, mayong adlaw sa atong tanan, sa tanang tigpaminaw, sa tanang nag-watch ni ining podcast. So mapasalamaton kay ko to be here in Dumaguete City. My family and I, we have beautiful memories coming here. The food, the place, the people. So naglisod ko og naglisod ko og kanang introduce nako because being in my golden age, I think I'm the sum and total of all the experiences all these years. I'm already in my golden years. So I started as a banker for 12 years. I graduated bachelor in business management from the University of the Philippines. Then I went into business. We have naatay technical vocational training center with school. We train caregivers, hospital attendants, orderlies, housekeeping attendants, therapists for many, many years. We started this training school in 2002. So we're on our 22nd year. 22nd year? Yes. Wow. So, amo ni siyang when I got married in 2000, amo ni siyang ako ning gipananghid sa akong wife because I got married to a USRN. And then yun siya, unsa man kanang, do you want to settle here in the Philippines or we go out of the country? So, well, I'm a product of the public school system. I graduated from the mababang paaralan ng Bogo, Cebu, Bogo Central School 1. And then in high school, Cebu City National Science High School and the UP. So all in the public school system. So I think over the years, I just wanted to give back to the society ba, the blessings that I receive. So muna na nga, when we established the training school in 2002, we wanted to have a business that has a social responsibility also. So we came up with the training school with having in mind the saying, if you give a man a fish, he will live for one day. But if you teach a man how to fish, then he will live for a lifetime. So over the years, we are happy to share that we are able to train and produce thousands upon thousands of skilled workers now working all over the world. And we know that the Philippines is a source of professional skilled workers now working from A to Z, Angola to Zimbabwe, all over the world. Okay. So that's what we are proud of. So how I came with kining about environment, well, naa naman gini sa ato, we grow up learning about loving our environment, but the turning point was really during the in 2021 when we were visited by Super Typhoon Odette. So ang oikos na hitabo diha dapita, di ba? Yes. Gwapo kay ni siya nga story, and siguro dili na ko i-interrupt ni pagstorya later kanang pagsugod na jud ni Manong Bernard og storya ani kabahay sa Odette.
nabantayan rin ako ani niya kay I actually got sugod-sugod po kog Bildog School. Wow. Ambot og padayon ba, but that's a dream of mine pod. Let me help you if I can. Sige. Siguro next mo contact ra niya ako, but naka-register na mi, nagsugod na mi kuan, but basta layo pa, infant pa. Yeah, but I want to focus nimo karong gabi, karong adlaw. So nakabantay ko nimo nga in everything that you do sa atong ginagmay nga talks, mura ganig very purposeful, na ay meaning sa tanang gibuhat, even ang oikos nga name. So siguro mas masabtan sa ato ang viewers and listeners kung naunsa jud pagka-build ang oikos, kung musugod ka sa katong, I think wala man jud ka ni kuan ni nagplano nga maghimo ato from the start. Ganahan ra kag na ay place kung asa ka pwede maka-retire. Am I right? Sakto na, Cham. So, all these years, nag-prepare give me for retirement kay I don't want to be a burden to my children. Mm-hmm. So, sa una magong panahon, well, kita mga Filipinos, we really want to take care of our families, of our parents, of our loved ones. But ako in my mind when I grow old, gusto na ko nga mag-enjoy ang mga anak on their they will have their own families and their kanang profession. You don't want to be a burden. Yes, so naguna-una ko nga to prepare for it. So lahi mi sa ako ang wife kay siya gusto og kanang to settle down in a beach area. Dunay waves. Yes, it's coming for others, but for me, gusto na ko og kanang nasa bukid. Gusto na ko nga makadungog sa mga langgam, sa mga crickets, and other forms of sounds of animals in the forest. So, for many, many years, I've been looking for really a place where it should be overlooking, but it may not be as far as kinalayuan, but it has to have road right away, accessibility to basic goods and services, bisan og 30 minutes to 1 hour, okay ra ko. Ingon na. So, I've been looking for this place until finally I saw this farm 300 meters above sea level overlooking Bohol Island and Bohol Strait facing east. Mm-hmm. So, yun ko, this is it. So, in August of 2021, we were in a discussion of completing the whole process of acquiring the property with my wife. So, in that day when, before we met the owners, ni simba mi, Cham, kay mao man ay for major decisions in life, we always pray for it. We ask for guidance, for enlightenment, if this is the right thing that we do, if we made the right decision. And so, when we attended the Mass, so niingon ang paring welcome to the first day of the season of creation. It's St. Francis of Assisi, with the theme, bringing back families to the oikos of God. Pak! So niyon ko nga, I think it relates much to the property that we're buying, and we pick up the word oikos. So mauna na siya ang amo ang gigamit nga pangan sa atuang farm karon nga Oikos Orchard and Farm. That was September 1 of 2021. And the property is actually really a farmland. It's along the vegetable highway in Sibonga.
Sibunga, Cebu, which is 62 kilometers from the city, or about 2.5 hours from the city, and about, including the 30 minutes na going up from the town center. So, pag December of the same year, that was September, no? September 1. Pag December 16, 2021 was the fateful. It was very devastating. Dito pagani ko that same day kay ang bagyo moabot man inig kagabi. So dito ko pag-adlawan, unya nagbisita pa ko tingin ko sa akong agriculturist. Tanaw-tanawa unya og asa ang hangin moagi nganhi kay mananom tag mga kahoy, because I learned before nga we can plant trees di ay to become windbreakers. So, og mutanom ka ani nga mga klase nga mga kahoy, posible nga maprotektahan ang imuhang structures and imuhang mga gipananom. So, inko asa dapita diri ba sa east, sa west, sa north, sa south. Kana man to. Sus unsa man di ay nga Everywhere. ang Super Typhoon Odette, which has a category 5 classification. The eye of the typhoon went through Sibunga. So devastating. Unsa may pasabot sa eye of the typhoon? It mean nga moagi sa property mo, moagi sa tuwa. It means kaduha ta igon. Kay first, for example, if this is our property, kung nagtuyok siya at first, no? Nagtuyok ingon ani ang hangin, this is the direction padungad to. Ang tuyok ana, ang direction sa hangin is padungad to sa akong left, no? But imagine pag ay sa typhoon na sa center, Kalma na. mukalma na siya. But pagbalik niya, ang direction sa wind, tanawa, Opposite. padong na siya nga to. So, this same kagrabihon sa hangin. So, kaduha gyud siya. Kaduha gyud gikulata ang amuang lugar sa Super Typhoon Odette. Can you imagine, before, ako manggipa-inventory ang tanan mga naa sa atuang property. We had about 800 banana cardavas. We all flattened. We had 75 coconut trees, fruit-bearing. Only 15 left standing. Kato pag ko kakita nga, kana bitawng mga lubi nga magdungan og higda nga pareha ning atong hinapay nga kanang nagdungan og the same direction. Never in my life nga makakita ako ingon ana. Ang lubi na siya, muinta kong lubi siya. Very resilient na siya. Mo sway lang na siya sa hangin. And yet, kung dili siya nga tumba tanan, wa na nga punggot na siya. So, very sad. I had 3 mature nga mango trees, all uprooted and everything. So devastating. So, moto, kanang nakaingon ko nga, wa ba ka kumasayop sa akong decision to buy the property? Gitest din ka, sir. Oh. So, but ang akong huna-huna dayon is to send support, food, water, ngadto sa ako ang I had one agriculturist and a farmer with him nga duna naasad ang iyang family. So I know that on the first day, second day dili pa makasud ang sakyanan, but I sent we have an ambulance service, a privately owned ambulance service, Center for Healthcare Professions, Cebu. So padana ko ang mga pagkaon o tubig para lang gyud nga makasud sa ilahan. Then I realized nga, everybody's really affected. So ang akong anak ni try og sangpit sa among mga friends and relatives. She raised funds and
naghatag mig mga kanang hinabang. So and then I heard one of the local farmers nga among silingan ingon nga, sus dong magunsa na lang mi og kanang dili ikaw mo ay nakapalit niini, no? Something ana nga I felt na it was probably really a calling for us to be there to help the people because the place is really far, like 17 kilometers from the town center. Yeah, all the entire town and the neighboring towns were devastated. So lisod kayo og asay unahon. Ingon ana, no? So we nigisangpit namo among mga friends. In fact, mapasalamaton kay ko sa Cebu Artists Incorporated, pinanguluhan ni Maestro Celso Pepito. Sila ang iyang wife si Fe. Ang ilahang president karon si Jojo Sagayno, professor sa University of San Carlos Fine Arts Department. So kani sila nitabang sa mga katawhan, but yet there were a group of farmers who came to me and asked for help, asked for work. So niyon ko nga, dili man ni ang akong plano kuan naman kanang simple nga farming, kana lang mananom, unya mag raise og manok, unya kanang for retirement. But I realized nga I needed to do something more. So without second thoughts, probably by the grace of God, nitando ko ako silang gidawat ko, sige, bahala na si Lord, dali mo. And there were 6 of them plus the agriculture, so 7 sila tanan nga employed after. Biblical kay ng 7 nga number. Di ba? Oo. Biblical kay. I don't kani po akong take ato, sir. Manong. I don't think gibutang tas asa ta karon sa Ginoo for no reason. So naagid siguro yung rason nga nung nakaadto ka ato nga farm. Then nahitabo ang Odette after mo naabot. Ana gani. Ako motuo man pugod ko. Motuo jud ko. So I'm a very big believer of the path that has been set by the Lord for us to take. So hearing these stories, murag validation gani sa akong theories in life. Kay katong giingon sa farmers ato, if I don't know sa capacity atong previous owner, but the help gikan sa nila Maestro Celso and all the help that you've brought after Odette, I don't think that would have been available og katura gihapon ang owner sa farm. Am I right? So dili sad ko maka siguro, but what's for sure nga these people were in need, and when the help was given, they were really very grateful. Na touch good ko kay naay mukalit lang og anha, nagdasya og manok. Nya gipungutan na siya sa iyang silingan. Asa man ka? Muadto ko ni Bernard kay ako magpasalamat ko. Ako ning ihatag ang manok para sa iya. Na-touch kay ko kay wa man ko ka experience good ni ana sukad. And then inigmisa, so we brought once in a while, but right away, January 1 kay numdum ko niadto. First Mass, January 1 of 2021. Father Esteban of the Brothers of St. John. Nagtaligsik pag yun to. Na-slide pag yun si Father na naikog ko. Kay, Father, okay ra ka? Kay, siyempre, lapok, unya, way kuan kayo, unya, nag-uwan-uwan, unya, kay, nanawag siya sa mga tao around. May tabang siya og tawag, ingon ana. So, kanang, ang ilahang mga gasa, ang mga abot sa uma. Wow. Ilang mga abot sa uma. So, kanang nagbutang sila og kanang basket full of mga kamote, mga saging. So, very touching kayo nga.
For me, mas na meaning kaysa anang kwarta diretso yata. Oo. Niun sila, okay rami mo hatag ani, do nga, kuan man, kanang, wa mangod mi kwarta. First, murag, panagsara mo ka experience ana, kay sa syudad, di ba, kuan, gikan, kahibaw kita nga gikan gyud sa ilang kasing-kasing ilang pasalamat. All these things. So, nindot kayo, kanang nakaingon ko nga, gidawat mi nila. Katong sa Odette ba, di ba, galisod po ang syudad ato? Nakahinomdom ko pag December 25, Pasko, sa gabi, na may pay miniadto. Okay, may kurinti. And a lot of people, walay tubig. And this group of artists, sila si Maestro Celso Pipito, sa Cebu Artists Incorporated, they were more than willing to help. Nag-organize sila og kanang art exhibit nga ang proceeds ihatag nila sa mga residents sa Bae, Cebu nga. Na-touch kay ko siya. Kibaw ka nga no. Tungod kay these artists themselves were also badly affected by Super Typhoon Odette. Wasat sila kurinti. Nihit po sila tubig. And yet, selflessly, so, grabe kayo ang spirit of, unsa man na atong tawag, spirit of volunteerism, spirit bayanihan, of selflessness, no, of knowing, okay, kanang naapay mas nagkinahanglan pa nato. Naapay mas nagkinahanglan pa di ay nga angayan og tabang. So, mubalik ko sa kung point ganiha nga, if dili ikaw, murag kato nga group ang help ato dito gagikan, dili maabot unta dito dapita. So, I think na-adjust purpose ang tanan. That's what I believe. People may not see it as that, but that's what I believe. Bisag karon nga suryanay taron, nani purpose, I think, for sure, naay makabalo, someone ba diha bisag us kabuok ra nga naay makatunan ani nga conversation. Gatan-aw pud ko sa atong na ako sa imong farm nung ba. Bagay kay ang oikos nga name. I think wala pa nimo na explain ang meaning sa oikos. So di ay ang oikos nga word comes from a Greek word which means family property. More na siya of ecology, environment, no? So nihaom kay na sadya sa ato ang values. Sa among personal values ug sa among family values of taking care of our environment, of loving our environment, of loving our families, no? Loving Mother Earth. So ningon mi nga sige ang ingon ani na lang ang ato ang directions sa ato ang pagdevelop sa farm through the concept of bringing families back to the oikos of God. So, mauna siya nga, murag na-encourage sad ko to get myself involved in environment awareness on sustainable farming and mga related nga mga activities. Siyam. Dihang dapita, curious ko kay before oikos or before you were thinking about retiring, I don't think gaplano ka nga mahimong farmer. Was it part of the things that you plan to do or nindot kay na nga pangutana kay bitaw no kanang wa gyud ko magtuo tungod kay I've been in the corporate world for more than half of my entire life or almost in my professional life. And then kanang probably ang ako lang gusto is to help people, probably kay naamang ko eskwelahan, more of education, but not really into farming. So I think it's just probably the leading of the Holy Spirit nga. Murag I became just fluid of what's being the happenings, the things that
fall before me. Murag ingon ana bitaw siya nga ug unsay mga mahitabo di man siguro kinahanglan nga iskuylahan nato ni og balik ba? I don't think it ihatag pod nimo nung of if ever dili ka capable. So the way I see it, murag gisalig nimo ang tanan kay capable man pud ka. So gikan sa pagka imuhang position sa corporate world, kung maminaw ko nimo mo explain ka bahig farm inana katong wa pa ko kabalos imong background, gatuod jud ko nga kani dugay na ni siyang farmer. Katong nga explain ka sa spalyard, katong mga yun yes. nato. Kana dihang dapita, I think gikan pa siguro nas pagkabata pud nimo nga tungod kay purposeful gani imong moves ba, nagid siya meaning. Mura na akong basa sa imong personality kay bisag atong gitour minimo sa kuan sa imong farm, bisag atong sa ito lungag sa bird kinsa ito Yes, sa siloy. Naadyo siya naay meaning ang mga moves ba. I wouldn't say nga kuan parehatan duha, but I would like for my moves to be the same pud nga napoy meaning niya makasabot ang mga tao sa mga ngalan sa mga butang inana ba. So please dako sa mga wala kabalo unsa ning spalyard mga inana, basig pwede nimo silang pahibawon unsa nang mga terms terms, yeah. Ako ang type of person nga og naabito ko'y buhaton kanang I give my heart, my everything to it 100%. Kung pwede lang 101. So tungod kay na challenge ko nga, for example, how to be sustainable as a farmer this time that I embraced to become a farmer after 7 of them came and asked help from me. So ning ko nga unsaw man ako nga makasugakod me sa operational expenses and everything. So katong sorry to interrupt. Katong pagsulod nila panas gyud to, so back to zero. So nahog siya og literally blank canvas. Zero gid siya, the trees. So wa gid siya kanang murag we have to start from the beginning, from the planting plan. So niyo ko nga. And then brings back all the memories of what I learned sa ako ang childhood days. My dad had a fish pond. So we had mga farmers, mga nga nagtrabaho. And then makahinumdum ko sa high school nga nangguna sad mi. Ang mga batanon karon minus naman siguro sila exposure sa gardening, no? Amot lang ha. Kay especially sa syudad nga nga siminto na intawon ang mga eskwelahan. I think if I go back to Cebu City National Science High School ug naa pa batong space nga asa mi na gardening nga I had a lot of kanang mga happy memories pud niadto nga kanang mangguna and then mapasot ang kamot unya, but the joy of observing how these vegetables grow and then they bear fruit and then we harvest and then we share them, we cook them. So nindot kayo siya nga experience. Sa college, probably more of the management because makita naman nato siya more of on the operations, on the management, on the technical side. So unsaon siya nga i-join siya together for an entity to operate, to move forward. So natapok tanan to. Natapok siya tanan para mapurma siya nga mahimo nga kanang magamit for oikos. See? Purpose. Dayon daghan kong nakatunan dito actually sa farm. Nga daghan day kaayo nga kana ganing endangered na nga mga kahoy nga kuantas Pilipinas nga dili nakakita kaayo sa lain-lain lugar. Oo. So, Jam, sorry, kanang nakalimot na ikog tubag nimo may tungod atong Espaliard Orchard. Oh, yes, no? yes. So,
Nindot kay ni siya nga hisgutan because ang ato ang farm gitawag og Oikos Orchard and Farm. So pag adto nako sa States in 2001, gisuroy ko ngadto og usa ka orchard nga nag-fruit picking bitaw. Sin ko nga pwede din eh. So ako gito siyang gitiman-an. That was in 2001 ha. So napalit na to ang property og 2021. So 20 after years. 20 years 20 years apart. so niyon ko nga sige kanang nindot siguro og ato ni siyang i-realize. And so I studied, but because my property is considered a small farm, it's not siya like tens or hundreds of hectares. It's just few hectares. So how can I allocate a portion of the property to make into an orchard? An orchard that we can have fruit picking at the end of the day. An orchard that produces many different kinds of fruits. So, kita ko ani in my research about espaliered orchard. So, unsa man ning espaliered orchard? It's a two-dimensional type of gardening di ay. So, it's very unique, and I think I have not, in my own research, I have not seen one in the Philippines. So, I suppose we can be a pilot in it, just trying to understand if it is acceptable or it can be implementable in the Philippines. Wa kay na siya because we have probably lots of idle lands nga pwede ra nga fruit-bearing trees are allowed to grow by itself with much space that we have in the Philippines. But with the limited space that we have in the farm, inko nga, sige, I think in a 2,000 square meter area, kana siya sa orchard area nako. We actually planted over 800 different kinds of fruit-bearing trees. Name it, guapos, jackfruit, lain-laing klaseng jackfruit, latexless, na aviark, and then we have granada, we have rambutan, we have lanzones, we have atis. I think we have at least 2 types of atis, kanang seedless o unsa pa to. And then we have a section for citrus and lemons. We have different kinds of lemons. Mayer, Persian, Milarosa, American. So, and then naatay calamansi. With the calamansi, we have naaday the dagko type, the XL type of calamansi and the regular calamansi. So this planted in about 70 rows, another 7, in 70 rows. So it's a 2-dimensional type of gardening. It's not 3-dimensional. 3-dimensional is na ay kuano. 2-dimensional is flat. So can you imagine a tree that is trained to grow flat, sideways? So what we do is we train the fruit-bearing tree to grow left and right only, and we prune, we train the fruit-bearing tree so ang iyahang front ug ang back nga branches niya are cut. So left and right ra gyud siya up to a certain width and up to a certain height. So that because all or almost all of our fruit-bearing trees that were planted in the orchard are grafted, meaning doon na siya rootstock, and then ang sayo niya ready for gikan siya sa mature nga mga trees. So expectedly in 2 to 3 years magsugod na siya bunga. But in fact,
even on our first year, ang guwapos nagsugod na og bunga. Lami king gwapos katilaw ko. Tamis, crunchy, ingon na lipay kay ko nga pwede day siya no? Pwede day siya nga i-espalier. So it became heavy density, heavy variety type of gardening sa orchard. So when so mo nang gusto sa nako na i-share for our friends who are listening now, watching now, I invite you to come to Oikos Orchard and Farm and akong ipakita sa inyo ha giunsa nato ang two-dimensional type of gardening wherein you can do fruit picking and then daghan kay siya og advantages day ang ang espaliering. Espalier, that's ESPALIERING, espaliering or espaliered. It means it comes from the French word espalier, which means spaced, and it was started by the Romans, but flourished in the 7th century in France. Sa castles bitaw kanang they have limited space, so they have their orchards and fruit-bearing trees and ornamental trees sa wall sa ilahang mga castles. Mao na siya ang kuan, so pwede day siya nga ma-design siya ornamentally but at the same time it becomes productive. So nindot kayo kay nagsugod na siya og bunga karon. And then nagsugod na sadta sa fruit picking. Mulberries, wow, nindot kayo siya. Nindot kayo siya. Because when we prune them, when we train them, we cut the unnecessary branches so that the energy of the tree goes to fruiting. Ka-imagine ka? Okay. So dili siya bungkag, dili siya dako, dili siya modako because gitrain man nato siya, while at the same time ang mga fruits niya naara level ra nato. Kuan na siya. Maabot ra nato. See? Di ko katuo nga 2021. Pagka-farmer, guys. Grabe. Nani sa kong mind nga pangutana ba? Kay, di ba ang Pilipinas, kita medyo diri, bisan pag ilabay ra nimo or mukaon kag, let's just say, ni hisgot makagwapos ganyan, so guava, kaon ta guava, luwa, labay kuan, mutubo na siya, di ba? Ngano na amang gyapon tay shortage og pagkaon niya. I-compare nimo sa deserts sa karon nga nagkuha na sila sa tubig sa ilalom kayo. Murag sayang ba nga naa ta diri untang lugara mutubo ra atong mga tanom easily. Nganong nara gyapon tay shortage? Mo nay usa sa sakit kay sa akong dugan paminawon jam nga all these years, no? Sa bata pa ko, there's already malnutrition. Malnourished. Undernourished. People are hungry. No? There's shortage of food. Unya, ingon ani na akong edad, mao gyapon na to ang sitwasyon sa Pilipinas. Sige na lang. Ang ato is, we have, doon na magud tay mahimo as a person. So we always start from within, from ourselves, no? So in fact, nindot siya nga ato ang ipamalandong. When we visited the Holy Land many years ago, ni hapit mi sa Jordan and Egypt, and really barren, arid, hours and hours of traveling, all desierto, all sand, all barren, all walay kahoy. And then, pag-abot namo sa Israel, you see greeneries. And we know now nga kanang Israel is exporting. Desierto sila ha, but nag-export sila og food, fruits and vegetables. So giunsa man na nila. Unya kita hantud karon daghan gyapon gipanggutom, daghan gyapon nga so lisod siya sabton nga
kanang di ko ganahan nga moingon ko nga tiguang naman ta ko nya nganong daghan man kayong coming here from Cebu City, coming here, nagland trip man ko kanang padong sa Bato no sa Santander, inguna na you still see a lot of idle lands. Makapanglingo-lingo ko nga sus no kanang pwede man unta gyud ni siya tamnan ba? Di man necessarily kanang pabiyaan lang, but these lands can still be productive. Inguna na. So mga 2 years ago, gusto ko nga mo break. So yung ko nga sa akong wife nga, pwede tamang larga. Asa man sa Thailand kay magbisita tag mga farms. Abi na ko og magbakasyon ka. Magbisita mo lang gid gihapon, sini ko sige na lang kay ato na lang ning i-appeal nga learning lang pod. So in fact, that time nikontak ko sa kong kaila nga travel agency to specially make an itinerary especially for us to visit farms and markets in Thailand for I think about a little more than a week. So ningko, sige na lang, because we know for a fact that in the 80s and in the late 70s, we were visited by other Asian countries to study rice production. Yes. Because the International Rice Research Institute is here in the Philippines. And up to today, we continue to import rice. So ironic. But anyway, Ay, yung ko nga, and from Thailand also. No? Lami kay ng rice sa Thailand. Mahal pa yun. So, muna nga, yung ko nga, ako na lang yun yung tunlon ang akong pride nga they were here many years ago to study rice production and now we're importing from them. And we would like to study unsa man yun nila. So, nindot kay nga to kay abunda sa mga pagkaon, barato pag yun. Unya, I learned from their farmers there nga grabe kayo ang support sa ilang government and sa king sa mga farmers. So, well, probably it can be a very good reference for all of us because I know nga ang mga Filipinos, the farmers are hard working. No? And I also learned now, Cham, nga the average age of a Filipino farmer is 57 years old. Na. Patay taan eh. In 3 years, ang tigpakaon na to, senior citizen Senior na. ug watay buhaton. Di ba? Di ba hadlok? Unya, og senior citizen na sila, kanang, would they have that energy to magtani may di biro? No? So, luoy ba? Kanang, I think, na ay reason nga na ako dinhi karon to encourage our younger generation, our fellow Filipinos, nga we have a very fertile type of soil in the Philippines. Ka-imagine ka, magkaon ka og prutas, ilabay nimo mutubo ra siya. Mao lagi. Mutubo ka na nga tos disyerto, ingon na magkaon ka ni labay nimo. No. Even the cuttings here, mo ra nang ituslok sa yuta, mutubo ra na siya. That is very amazing. Dili na siya mahitabo sa uban nasod. No good. Kaya ang ubang nasod to mag-winter. Dili, imo nang ituslok, dili pa na mutubo, magginuktok pa, maghuwat patag kanusa na mutubo. And here, all year round, we can do it. So, muna nga, I hope nga sa atong panaghinabi karon, Cham, doon na tayo bisag kusa lang, unta, nga kusa. murag, matouch siya nga makatabang sa food production, no? And food security sa ato ang country. Bitaw. Naabya may kahumayan sa una. Dili jud kay dako. Pero ako bing murag na assign panagsaba. Kani nga akong mga samads kamot mo ni katong kuan ba pag harvest. Oo.
Di lalim. Di lalim. Kaduha ni nasamad nga hapit na putol. Kaya ka na magdali-dali lagi na. Kaya murag contest man to padaghanay ba. So mo to, samad-samad. Nasuko ng akong asawa nako. Cham kay niitom na kuno ko. Moreno. Gikan sa opisina. Di ako siyang gingnan. Asa mga kita og farmer nga puti? Filipino farmer nga puti. Di naa magyuna nagbuwad man na sa init. Bisan ka og magkalo, maigo ka mangyapon sa init. Because you love doing it. There's something about it kanang magunit ka og soil gani yuta. Di ko ka-explain. Mura siyang therapeutic for me nga. Masing mag-farming niya po day ko nyara maghakot sa kong kwarta. Yeah. Pero actually makasugod man ko ron. Katong imong concept gani nga gi-introduce namo nga actually gihisgutan tong tatayti pero wa ko kasabot kay at that time. Nga kanang murag tapukon ra nimo in one place. Japan to ikuan but I'll let you explain it ang concept. I see. Oo. So dunay lugar sa Japan at one time in 2013 nga there was that great tsunami. And then dunay usa ka community nga na-save nga ang subdivision wa siya maapil og banwas sa tsunami because dunay gitanom nga group of native trees nila sa Japan ngadto sa atubangan sa mga kabalayan mao nga wa naapil og banwas ang tuwa sa luyo nga mga balay. Gitanom kini ni Dr. Miyawaki, botanist. So from then on ato ni siyang gi-embrace sa lain-lain nga mga nasod og nisikat ni sa Europe og sa India ang gitawag og Miyawaki forest. The concept is urban afforestation of creating a tiny microforest in urban areas. Pwede day siya. Even in a smallest area of 5 to 10 to 12 square meters, did you know that we can already create a microforest? So, the idea is just to plant all native trees. Kaya nga naman, kung native siya, dili kayo siya atimanunon. Kay native good siya. Mutubo good siya og sayuta nato og sa ato ang climate, no? So in an area of 1 square meter, ningon si Dr. Miyawaki, you can plant 3 to 5 native trees. So sa ato pa, if you have something like 10 square meters, you can have something like 50 native trees. Ang kanang 50 native trees, you take care, ningon si Dr. Miyawaki, i-take care na nato siya og 2 years lang. 2 years lang. 2 years, meaning i-ensure nato nga ato siyang mabubuan, ato siyang ma-take care nga, mapalayo siya nga dili atakihon og mga insects and things like that. But actually, dili kay na siya mahitabo. Cham, kay ang native trees di ay kuan man siya kanang resilient siya sa mga diseases o sa mga insects. So in fact inig 2 years niya i-cordon nato siya for mga permaculturists katong mga mahilig sa permaculture in farming. Pwede na siya ma-consider nato nga zone 5, meaning forest siya nga dili nato siya hilabtan, i-cordon nato siya for the rest of the many years. And then inikadako niya maka-create siya og biodiversity, maka-increase siya double, triple the number of mga birds, bats, bees nga mo puyo dinha, no? So aside from of course kanang ang benefits of a forest nga maka control sa climate, maka-retain, maka-save sa soil, maka-prevent og soil erosion, no? Ang wind, no? Kung pananglitan unsa man ang reasons ngano nga motanom ta og mga kahoy because they're the source of oxygen.
no? Very basic. So kaning atong gi-breathe nga air, nga oxygen asa man gikan? Well, sa Kahoy. gikan sa mga kakahuyan. Unya ang mga kahoy unsa may iyang ginhawa, kita mo ginhawa og oxygen, ang mga kahoy mo ginhawa og carbon dioxide. So muna gitawag og symbiotic relationship. So nindot gyud kayo siya, mo lower sa temperature, unya sus timing kaayo karon nga kanang ato ang pagpalandong kay bag-o ra tagi-agian og drought, no? El Nino. Unya, I cannot imagine. I've visited few mga rivers, dead good sila the past weeks kanang during the drought nga unimaginable nga dry good. So if we there are trees, ma-minimize ang evaporation sa moisture, sa water, and then if there are trees, they can help conserve water. Unya, ma-improve pagyud, ma-enhance pagyud ang soil quality. Landong pa dyan. Landong pagyud siya, shade pagyud siya, unya mahimo siyang habitat to wildlife. So daghan kayo og advantages nga magtanom di ay og mga kahoy. Unya nindot kay nga to ang Philippines kay bisan unsa nga mga kanang maliso or mga cuttings manubo ra gid na siya. Nya nindot pagyud kay karon panahon na nga ting-uwan na perfect time gyud nga atong i-encourage ang tanan nga mananom na gyud. Ingon ana kay naka-experience na bagyud ta nga pag summer paita gyud ang mga klase gipanghunong. No? Sa una mga tawa lagi ta kay kaning mga badlongon, basta badlongon ibuwad sa init. But karon ang mga batanon nga estudyante basta init, why klase? Sa una ang wa mi klase, basa ang blackboard. Balik kayo. Why klase sila karon pero nangaligog dagat. Tua. Or tua sa mall. Ingon ana, so native trees very important. So kuan sad kanang mao punay nakapaghat nako nga I became more of not just an enthusiast but already an advocate. The difference is Philippine native tree enthusiast or Visayas native tree enthusiast. Yes, that's very good. Very good awareness, very important, no. But if you feel, and I felt that I think there's a need for me to exert more effort to further my advocacy into planting trees. So, mao na siya nga nahimo na ko nga advocate niining Philippine native trees, and I sit in the board of the native tree advocates of the Visayas native tree enthusiasts. I was about to ask you, di ba kuan ka na, board ka na, but you already said it. So, sa kaning pagpananom og kahoy ba, I can't stress enough how important it is. Samot na karon nga kana ganing na-mention naman nimo ang mga bata dili na as siguro interested, if that's the correct term. Unsay ginabuhat ani karon sa pareha nimong manong advocate to change things? Nabay mga program sa gobyerno ani nga gikuan. Nindot kayo ang ato ang gibuhat. I realize nga when I established the Living Museum of Philippine Native Trees sa Oikos Orchard and Farm, it allowed people, including younger people and younger generation, to allow to appreciate Philippine native trees. Because at Oikos Orchard and Farm, we have this arboretum. Arboretum is a collection of Philippine native trees. And we were able to successfully collect over 100 different kinds of Philippine native trees, from threatened, vulnerable, to critically endangered species. The likes of, ako ding, pwede na akong ipakita. Let's go.
mga kuan, Mga balon. mga baon gikan sa atong arboretum. Okay. So mao ni siya kanang usa ni sa atong mga advocacies siya mga by coming here atong mapakita bisan mapakita man lang sa ilaha up close and personal ang kaning mga dili na kaayo igkita nga mga klase nga mga kahoy. So kini ni this can grow up to 80 meters. Wow. 80 meters. 80 meters. Kung imo siyang i-divided by 3, it can go up to 25-story building height. Kani siya. Gamay-gamay lang ni siya. But when it grows, it really grows big and tall. And this is tuog. Tuog is also known as Philippine rosewood with scientific name Petersianthus quadrilatus. This is considered by the International Union for Conservation of Nature in 2020 as near threatened. This is a nesting tree for eagles. Wow. And ang pinaka-famous anina sa Agusan, taas kay ni siya unya kanang daghan kayo ang nag-protect niini kay this was about to be cut ngadto. So atong i-encourage nga unta kanang og daghan ang mananom niini because this can also grow here in the Visayas in our place. It's growing very well in Cebu in my farm. Nga it can provide a good habitat for banog. I've seen mga at least about 7 of them nga nagsakdap-sakdap 7 na food. 7 na po din, no? Nga nagsakdap-sakdap. Mahadlo kayo ang ako mga farmers. Hurot imo ang kuan. Kaya ang mga piso ilamang anao Manila, yung sige na lang, kaya pakanaan lang po na once in a while taon. So mauni siya ang tuog. Akong question ba, ang availability aning mga kuan, dali ra ba ni sila makitaan or gamay ra kaayo ni kuan karon ang mga seedlings available ba readily or so ang mga seedlings we're growing them we're germinating them in the nursery in our nursery at Oikos Orchard and Farm. We have germinated successfully over 75,000 Wow. different kinds of Philippine native trees. So of course, ang akong favorite, ang nara. Yes. Pero nganong na white? Or probably others call it yellow. Because there is red nara. And naka-realize, na-learn din ako nga, it's a national tree. And naday lain-laing klase nga nara. Dili lang siya white nara or yellow nara, but na siya red nara. And ang iyahang seeds, we are also saving seeds. So ang atong intention inigkadag ko ani mahimo ni silang mother trees so that we can share the seeds to the rest of our neighbors and the rest of the Filipinos. So there's the difference. Kay ang red nara di ay siya, ang iyaha di ay pods pa ni siya, di pa ni seeds ha. Ang seeds naa sa ilawom, prickly. Doon na siya medyo hait-hait. Hait-hait. Ingon na siya. This sa Cebu, kanang we've seen a lot of nara trees near the Capitol building. Very good. Yellow, inigtagak sa mga buwak mo, envelope siya sa roads, pagkanindot kayo. And did you know nga ang nara is a source of honey for bees? Aside from it being ornamental and being fragrant, being beautiful, it is also a nitrogen fixing type of tree. It helps in healing the soil.
So ang dito sa Cebu, kuan siya kanang dili ingon ani smooth ang ihang pods. Hamis. Hamis. Oh. That's the yellow type. This is the red nara, we call it the prickly nara. So this is the pod. The seeds are still inside. It can be 1 or 2 seeds inside the pod. So morning ato ang gibuhat sad, we are doing the seed saving para nga doon na tayo matanom sa ugma damlag. But naaday lain-lain nga mga klase nga mga seeds kay naaman day mga seeds pud nga mo expire. Bitaw, next question ta nako. How long would this last if imong inanaon? So hopefully kani siya mo last longer a few years, for as long as dili siya totally kanang ang moisture niya mawa. But naay uban nga mga seeds sa mga native trees nga dili na gyud siya motubo. But sige na lang for purposes na lang of murag makita nato, ipakita nato sa mga bata when they go to Oikos Orchard and Farm, kanang doon na sila makita nga inikadag ko or before mo dako ang seedlings mao ni niya ingon na siya. So that's part of our advocacy, the seed saving part. So here sorry. Nakoy question back. Pwede ba mang-order ang mga tawag ingon ani? Tay murag Lazada type inana ang problema ang pagpadala no basig ma-damage ba? Yes, that's also something that we are at the moment studying because ang ato ang giserve karon are first our neighbors and the Cebuanos because they're just within the island. Yeah, they can visit the farm. But I've seen nurseries from around the Philippines which are also sending seedlings anywhere in the Philippines. So that's something that we would like to study nga. Kanang maabot sa ilahang panimalay or sa ilang farm nga himso gihapon. Ingon ana, no? So naapa si kuan. Duna koy kani siya is something important also to me. This is also something important to me. Kung nakaadto na mo sa Magellan's Cross, okay, if you go to Cebu, you've never been to Cebu if you've not been to Magellan's Cross. Field trips dito ginasige. Field trip yun, no? And then, ngadto sa Magellan's Cross, naay nakabutang adto nga cross, siyempre. And then, naay naka-indicate nga to, in case here is the original cross made by Magellan from the wood called tindalo. So, mauni niya. But unfortunately, it's very difficult to already find tindalo woods or trees in Cebu. So, for me, kanang kuan kay ko kanang na-emotional ko pagunit na ko sa tindalo. Kay karon akong tiguang kuan mauday ka tindalo na di ka mauday ka. Kay history ra magkakutob in town niya. Karon up close and personal tinuod gyud nga naa gyud ay tindalo. Unya mo tubo gyud ni grabe ni kadaghan di ay sa Cebu. So something ana nga nindot no nga makahuna-huna ta nga kung pwede lang ug unsay mga kahoy nga kanang atong ginagamit sa una, ato siyang ibalik og tanom. Ato siyang ibalik og tanom for our environment, and at the same time pwede sa di siya. Another advocacy nga ako ang gi-promote is the sustainability of timber production. Because kani very premium. Sus mga mahal kay ni siya. But okay, first and foremost, ang ato yung gusto nga mananom gyud kita. Mananom kita og mga kahoy. When we have extra na gyud kayo, no? We can actually do timber plantation. People need to know nga og bisan og out of 100 hectares, bisag 1 hectare lang imuhang i-timber plantation. Fights na kayo for sustainability. Ngano man,
tungod kay mualaw na di ay ang DNR nga ang kani nga mga klase nga mga premium woods pwede na siya i-harvest, but kinahanglan siya nga with proper documentation and registration with the Department of Environment and Natural Resources. And that's what we call PTPR, Private Timber Plantation Registration. So getting that certificate allows you to plant, to harvest, and to transport. Ingon ana. So, pagsugod pa lang, magtanom na ka, ipa-inspect nimo sa DNR, i-process nimo ang application. It's not too complicated. Ang ako lang, because karon we have been importing timber from New Zealand and Australia. Ayo Billions of pesos equivalent to the Philippines. We have better premium wood. So, and sa Japanese na apod siya gitawag og murag daisugi man siguro to nga there's a way of cutting the tree which you do not really have to cut everything, and then it grows back and you become sustainable when you harvest them. Indot kayo. Pero how long ni siya untahay kaning tindalo? How long ni siya nga pwede na siyang ma-harvest? Lain-lain siya. So, naatay mga native trees nga we can start harvesting from the 5th year. And then as they grow older, 10 years, 20 years, mas mudako ang ilahang value kay mas mulapad man sila, mudako man sila. So, pwede na siya nga only for the idle mga lands lang. But first and foremost is atog yung reforestation good. Ang ato ang i-promote. So, naada iko'y ipakita na kani siya, dugay na kay kung, dili dugay, but I've waited for this for 2 years. Wow. So, ang mga kasagaran sa atong mga seeds, gikuha na to sa kanang from Mindanao. Unya, finally, naakoy kanang na-acquire nga kanang seed nga gitawag og apitong. Apitong is, I think, it's if it's not endangered, it's already critically endangered and more than threatened tungod kay sa kanindot sa iyahang wood. So, nihit na kay siya pangitaon. Gitawag ni siya apitong or Dipterocarpus grandiflorus. So, ka-imagine ka, unsa kadako sa iyang seed. Ako na ni ipagawas. Leaf. Murag leaf gamay. No? Seed na din na. Seed na ni siya. Tanaw akong kamot. Bihal, no? O sa seed. And then, ang mga Dipterocarps, they are known to be two-winged nga mga kuan. So, ka-imagine ka, unsa siya kadako. It means nga unsa siya kataas gikan. Because, di ba, na mga helicopter nga kaning gikan sa imabaw, unya inig ka hagbong ana, inig hangin ana, malupad na anywhere. I think mauna siya ang nature nga para mo spread out siya. Dispersed by the wind. Yes. So, kaniniya, di kung mugbo siguro siya, di na siya dinadayo, di ba? Pero kung dako siya, it means nga gikan gid siya og dako kay nga kahoy. Ingon ana, no? So, grandiflorus, it means a large flower. So, ang flower nahimo na siya nga large nga kanang seed. So, mao ni siya ato ang gi-try og save kay para nga kanang makita pud sa atong mga kabatan-unan nga ang apitong di ay mo ni ang naong sa apitong inikabuhi niya, mahimo siyang seedling, but gikan day siya niini nga seed. No? I think it will be a good experience for children and younger generation, no? Kung ila ni siya nga makita. Munang gwapo kayo imuhang idea nga paadtuon ang mga tao sa farm sa oikos ba? Not just siguro
there is something for everyone mong dito. Like kung ganahan ka mukaon, pwede ka mukaon. Yes. Kung ganahan ka makatug mga inaani, pwede ka makatug yung inaani. Plus naa pa joy once a year ba ning kite festival? Yes, every year na siya. Kite Festival is a culmination of all our efforts for the year, because ang atuang advocacies on Duna Tay Arboretum, on educating fellow Filipinos about nature and loving nature, no, and then Duna sa Tay, we also embrace organic farming. So in fact, with this organic farming, we want to be sustainable in our crop production in such a way that we do not use Fertilizers. commercial pesticides, fertilizers. but we use our own concoction, our own organic mga fertilizers and pesticides. So dili siya commercial. So nindot siya nga idea nga pwede di ay by ang main component niya native trees. Wow. So gitawag siya og syntropic agroforestry. And the main component of our farm is crop production with Philippine native trees, because we know nga Philippine native trees can help in the production of our crops. For example, the trees can be habitats also of mga predator insects and animals that can damage our crops. May mga insects nga makadamage sa atong crops, di ba? So ang kaning mga predator, mga kanang animals nga nagpuyo sa ato ang mga native trees, mao na sila motabang in town. O kuan para nga ma-prevent nga. So makita nato a good indication of our farm nga kanang wa bitaw mi nagamit og kanang commercial pesticide. Duna siya mga buslot-buslot. It means nga kanang wala mi nagamit, wala ta nagamit og kanang pesticides. Pwede man pod ka bird watching dito, di ba? Yes. Kanang ang nakanindot siya ha. Okay. When we first kanang develop the farm in 2021, naka-observe gyud ko nga doon na ragid intay usa ka klase nga langgam nga I think resident gyud to siya, cham, kay magbalhin-balhin ra gyud siya nya sluyo na mo sa kilid ana maka-notice ko niya. But in fact karon we found out nga dunay kanang daghan na kayo nga mga birds nga makita ngadto sa atong farm. For example, kanang the famous nga black shama or siloy. It's critically endangered. It can only be found in Cebu, especially in South Cebu. And we thought nga sa Alcoy ra na siya makita. But one day kanang nakadungog mi og kanta sa bird. Nya ningon akong farmers nga siloy man na, sir. Kung siloy bitaw na. Sige, okay. Pero pag adto nako sa nursery, niingon sila nga nagnest baya ang siloy dinhi, sir. Didto gyud siya sa gate gyud sa nursery. This is where the critically endangered siloy bird nested, right at this lungag. So gibutangan na lang nato og kanang para tubig niya. But this was last year. So syempre naglupad na siya, but naay traces of nest niya dinhi. So nangutan ako sa mga farmers, of all places, ang mama siloy dinha gyud siya nagnest, nagsag sa gate sa nursery nga sige man og agian.
sa inyo hatanan nakasuway ba mo nga ang siloy nga endangered, critically endangered, nag-nest dool sa inyong balay? Wa. Nga naman nga naaman ni siya nag-nest din. So, sige ko pinsar, sige ko guna-una. Until I realize nga inigsod na ko sa ato ang nursery, kaya naaman yun siya sa gate, no? Unya ang tao mag-agi-agi man yun nga to. But Mama Siloy was not really afraid of kanang iyahang gikuan nga nag-nest siya nga to. Then I realized nga probably ingon si Mama Siloy nga here are the native trees which are your future homes. So kanang wa siya mahadlok. So murag ang result sa ako ang paminsar nga na-touch ko kayo ni Mama Siloy nga despite sa danger nga dinha gyud siya sa gate nagsag Of all places, comforting to know nga kanang inigsod nimo, we have more than 75,000 native tree seedlings inside. Nga for sure mao na siya mahimo nga walay sa iyahang mga anak. Exactly. So nindot kayo, for example, aside sa siloy, dihay mismo na documented na to ang tibas nested in our farm. Pagka nindot man day kayo ana kay it's tibas is the brown shrike, yellow ang iyahang kuan sa mga gagmay. And then we have sayaw, galansiang, maya, gorion, no? For the hamtong and the mature people, you're probably aware of this, familiar ninyo nga mga birds, no? Git-git, kokok. This kokok is ang mga locals hadlo kay niini. We have tokmo, and then even toktor. People would say murag kanang tingog sa ungo ini kagabi or something. But in fact, those are birds. Those are naay mga Philippine night jars. So do na tay mga pirok-pirok, tikling, talabong, and akong gimension ganiha ang banog, which is we call the serpent eagle. Something For sure og Philippine eagle. For sure og managhan na naman jud og motubo na jud tong mga kahoy pa gipang tanom sa imuhang farm. Mas managhan ba gyud na siya. O mo atong giampo nga kani diing farming, no? Maka-teach na to on the side of patience, being patient, no nga sus kanus man ni sila manubo in town kay para nga daghan ng mga langgam nga mapupuyo dinhi niya, para nga mabugnaw na may dinhi or para nga makalandong na. But you know what? It allows us to also understand that that's nature. Nga dili nato pwede nga dali-dalion. It's a process. It's a process, no? So, mo na nga gusto nato nga mahimo nga ang Oikos Orchard and Farm nga mahimo siya nga learning center, at the same time for many people nga ma-inspire nga inigikan nila ngadto nga sila pod mao na amo ang gihandom og we pray nga og nga bisan lang usaw or duha sa ilaha ma-inspire nga they will do it themselves on their own, or maka-convince sila sa ilang friends, ilang relatives, family members nga to take care of our forest, our nature, to plant more trees, things like that. Dayon, di ba na-feature po ka sa DOT? Unsa ganito nga katong na siya ikaw na lang explain. Oo. So, nalipay sad kayo ta because kanang ang Department of Tourism na nawag sa ato ang parta sa ilahang farm fork fitness circuit. So, ang program sa Department of Tourism is naamanggoy posible nga mga visitors na to here and abroad nga gusto mo experience og life sa farm while at the same time being active and enjoying what is being offered in the farm.
So because we have a living museum of native trees, we are producing crops and vegetables using organic farming. We have an espaliered orchard and many other activities inside the farm. We actually also offer glamping or car camping or camping, mga outdoor events. We accept families, friends, small groups lang for exclusive use of the farm. They can actually come, and then that's actually the essence also of Oikos, no? Bringing back families to the Oikos of God, allowing children, younger generations, families, old people to reconnect themselves, to bond together to nature. Because of Oikos, ma-improve ang ilang relationships. Muna'y usa sa ato ang mga tumong ug tinguha nga unta one way or another makatabang siya. They can go around, help the farmers plant, harvest vegetables, fruits, herbs, spices. They can also have activities inside, or they can do hiking or trekking or going to the nearby waterfalls. We also have food, kanang mga heritage foods nga preparations nga to ang pwede nga iandam sad sa ilaha. So it's one way actually of allowing our fellow Filipinos to appreciate our heritage through food, through our crops, because doon na sad tay mga kanang gipaninguha sad nga ma-preserve nato ang ato ang mga ancient grains, beans and root crops nga karon murag wa na kay na emphasize ug wa na kay na nahisgutan sa mga batan-on, no? Kaning mga kamuting Bisaya, mga batad grains, mga batong Bisaya, mga butig, no? Ang ato lang siguro kasagaran mahibaw-an mga ubi, gabi. But there's butig, there's kabog nga can be found in Carmen, no? So naapay uban nga vegetables nga angayan nga mahibaw-an sa atong mga batan-on nga, for example kaning mga ang kamunggay di ay dunay kamunggay Bisaya, duna po'y kamunggay Chinese gitawag nila, no? Ang kamote lain-lain po di ay naay kamuting kahoy Bisaya, naay kamuting kahoy puti gikan sa Davao. So naay mga katsubong, naay mani Bisaya, naay kalbasa Bisaya. So naay kinampay nga ube, kaning mga munggos Bisaya, palya Bisaya, pipinong iha. So these are all found in Oikos Orchard and Farm because we want to reintroduce these ancient grains to the Filipino people. So we will try to continue to do that and to show to them nga ila-ila mo maoning ato ang kanang mga lain-lain nga mga ancient grains. Di ba farm man ni ang Oikos Orchard? So naay dako nga matawag na ito nga harvest. Have you tried selling the harvest to the public? Kanang siguro i-deliver sa Cebu City or unsa ba? So mao sanay ato ang gihandom nga unta maka-realize ang mga tao nga nindot day ni ang organically grown nga mga fruits and vegetables na to. So at the moment na atay mga orders gikan sa mga restaurants ug mga chefs nga naka-realize o ni-appreciate sa ato ang advocacy on organic farming. Oo. So ana siya mao na siya wa ta nagamit og commercial fertilizers and commercial pesticides. Ang uban nga gusto nga mo order, pwede man sila nga mo message directly, mo PM sila directly sa atong farm because we harvest at least once a week. Okay. Although limited siya nga to ang mga harvests, but for sure kung naay mga pre-orders, mao na siya ang at gitagaan nato og priority at the moment. Sa long plan ba ani, would you plan to plant more of kaning crops nga para atong saging may nana nga makaproduce ka for the public or
Unsay plano aning or Nindot kaayo nga pangutana nimo, Cham, no? Nga kanang would I want to expand? I would want to expand through knowledge. So I would want to invite more farmers and more farmers would be to come visit us to learn what we're doing. And we will be very much willing to share what we have with you so that you can apply these best practices that we have in your own property, in your own land, or in your own planned farm. So, ang nakanindot manggod sad siya kay pwede naman siya for agritourism. So, you can actually put up some mga rooms nga for guests while at the same time allowing the guests to enjoy farm life by really creating a producing farm around. So pwede na siya sad nga mahimo siyang sustainable. For example, sa atua I went to cacao farming. So I also want to promote the concept of beans to bar. Beans to bar. Okay. Chocolate bars. So we want to produce our own chocolate bars from the farm. Something yana. So Nice kayo. karon timing kayo because I bought about 500 Criollo variety nga gitanom lang namo bag-o lang karon lang nga ting-uwan. We bought them from Mindanao. I also went to coffee farming. So again, nagtanom sad ko og mga for coffee beans because naaman siya gitawag og advocacy nga farm to cup. Hindi mo ko ana. So there's Farm to Cup Philippines. We have akong i-share ninyo this July 2021 sa Oikos Orchard and Farm. We will have our third Cebu Coffee Boot Camp on July 2021. So we will be learning how to plant, the varieties, the basics of coffee, harvesting, roasting, and brewing. So the basics ingon ana at the farm. So mao na siya atong kuan nga that's part of sustainability. So if only we can encourage farm owners, lot owners to plant. I also learned depending on the elevation varieties of coffee and cacao because they can be complementary also. And people think nga ang coffee would grow in high altitudes. Altitudes, no. There are coffee varieties that grow in low altitudes also, like the Liberica and the Robusta. So we have our own varieties also of coffee that grows very well in our elevation in Cebu. With all this, are you planning to put up a school siguro for farmers nga moadto didto kay nakaadto mo ko atong I think somewhere in Bayawan nakahimo ko story about katong tigtudlo siya og mga murag ani siya school for kung naa kay murag TESDA for farmers man siguro toy nakalimot ako dugay-dugay naman gud to, but is it part of the plan kay murag you're very qualified to teach to spread the word kay talking to you now murag knowledgeable naman pug kayo kasi mo mga gipang agian karon. It would be nice if naay place siguro nga mo specialize aning ingon ani ba. So hinay-hinay siya. We want to be a venue for knowledge, for sharing. After all, di man ni nato madaba. When we leave the world, di ni nato mada. So what we can do is kanang to be immortal kuno is to plant a tree. And well at the same time allow your learnings to be shared to others. So that's what we are doing one step at a time. For example, the arboretum, tree familiarization, we call it tree walks actually, no? So if for small groups or families who would want to go there
and stay there exclusively, or pwede ra sad day activity. Even mga Boy Scouts and Girl Scouts, they go there, and we show them around and allow them to kanang able to interact with the live mga actual nga mga native trees na to. So mga boot camps and mga teachings, we invite resource speakers to speak about organic farming and things like that, no? Especially sa ato ang mga neighbors nga mga farmers. So on the expansion side, we would like to share what we know so that pwede na siya ma-replicate sa tagsa-tagsa nato ka farms all over the Philippines. And well, not only in the Philippines, because we're also there, it's also kanang we're learning from other countries also. So for those who are listening from Filipinos living from outside of the country, hopefully makasabot sad sila sa atong conversation karon for mga foreigners, then why not, they are able to also apply, no, what we learn, what we're sharing now in their places. So, Oikos is taking up most of your time nowadays, sir. Sakto ba ko? At the moment, yes. Although I'm still actively being involved in the operations of Center for Healthcare Professions Cebu as a technical vocational school for healthcare programs. Yes. There are 2 farms that I'm very much currently involved, including Malingkob Creek Mango Farm, which is in Balamban. It has more or less the same advocacies of Philippine native trees, of reforestation, of Miyawaki forest, of multi-cropping, not monocropping, of espaliered orchard. So things like that, yes. Same sa kuan. Oo. So actually, I'm trying to prove to myself and to show to everybody that the things that I'm doing can actually be done by you also. It's not something exclusive. It's not something very difficult. It's just that what's important is you have to prepare your heart for it. Develop the passion to be in love in farming. After all, we need food on our table. And kinsa man ang mo provide ani. Di kita ra pud gihapon. Dapat kita. So, ang Oikos naabay pagkaon dito available ko mga to ang mga tao. Naara siya pre-ordered actually, kaya at the moment wala pa man tay restaurant gyud nga established. Yeah, so pwede ra gyud if pre-ordered, but actually what man siya core cage, kaya we also encourage people to bring their own food, and we have a kitchen for them to prepare food. Yeah, so yes, ang kanang for glamping or things like that, no? So naatay mga manok Bisaya ngadto, or native pigs nga for barkadas, they can asal if they want, things like that, no? For camaraderie ba, pwede man siya as an activity. Dayon, moingon ako in 5 years unsay imong tan-aw mahitabo, but I think 5 is very short for farming. In 10 years ka, unsay mahitabo sa Oikos in your estimate sa karon? That's a good question, because I take every day as it happens, as it comes. So people see that there have been a lot of improvement in terms of facilities and mga gipang tanom and the production, but I see it as something that I enjoy as the day comes, as it unfolds before me. Kanang mora na, kanang I do not want to be stressed out. I'm enjoying every minute, in fact. No, so to think about the future is, yes, I'm very excited because I already can see that more than 1,000 ako nga mga native trees will grow and definitely would provide shade and improve the environment, the climate environment of the farm, and be able to help in the crop production under the syntropic agroforestry and things like that, no? So nakita na nako siya, while at the same time I'm just nag-enjoy lang gyud ko. Murag
I also actively visit farms and learn from my fellow farmers. Yes. Ang kuan mo good farming for me, ako ara po din take ka. Mura siya, unsa may anima, mura kag iro, you live in the moment. Yes. I don't know if that is true pod sa imuha. Yes. Nga kana ganing, yes, you can plan, but kanang experiences anang magtanom, gunit yuta, may ana, murag ma-enjoy nimo siya sa current nga state. Yeah, nindot siya nga i-enjoy because I think kuan sa siya, there's a calming effect to it. Being able to immerse yourself into nature. So makapakalma siya, unya makapawa sa stress, makapawa sa anxiety. Unya sakto ka kanang nagpuyo ta sa now moment. Muna kay kanang musaka mig bukid sa una, tigsaka man kanang talinis, tigsaka man may diha. Lami kay siya nga feeling nga kanang gatiniil ka, foot on the ground sa soil. Murag na-connect, di ko ka-explain, but sakto kay na imong mga walang stress, makakalma. I wish kay nana kada adlaw. Oh, nindot kayo nga kuan. In fact, ni visit ko sa Pulang Bato Falls Resort, and very amazing place. Valencia. Sa Valencia. Yeah, unya nakakita ko sa katong along the way na doon na siya yung mga nag-aso. Sa man na why na nagsuno? Ingon na anyat ko anday siya no kanang sulfur nga aso day siya. So amazing yung ko niya nakaagi pagyud ko sa katong ngano man ni daplin sa daghan mang tawo na nanaw nagtudlo sa mountain. So doon na day mga monkeys. Kuan kanang ilang gipang tudlo ingon ana. So wa na sa amo. So lipay kay ko kay murag close kay ko sa nature nga wow kanindot sa inyong lugar no kay inyohang gi take care of maayo, gi take care ninyo maayo nga insat sa way nga kanang daghang mga bisita, and for sure ang mga future generations are still able to enjoy these places. Congratulations. Hopefully managhan pa ang mga taong pareha di mo gani nga environment ang concern ana gani. Pero yeah, nanay actually kanang monkeys bago-bago pa ko nakabantay ana. I don't know if dugay na ba na siyang nakabantay ko anang naa sa Santa bato na sa una but diha sa Valencia. Duwa ko kay kabantay kay di po kay ko tiglaag. Si Tatay Ite special mention po niya sa Liptong Valencia. Naka-inspire po siya nako to make my own arboretum. No? Sus pagkanindot kayo sa iyahang mga native trees nga to. Lami kay to bisitahon. Very, very inspiring. Nga ka-imagine ka nga in just not a short period of time, although like 10, 20 years, but he is able to really develop a forest. A man-made forest made of native trees. So how I wish nga daghan kita nga mo replicate sa iyahang advocacy, no? So usar ko sa iyahang mga followers. Katong gahisgot kag mga scientific names. Oh. Di ko anday Tatay Ite ano. Yes, pati kay siya na, no? Pati kay siya memorize niya ng scientific names dayon. Oh. Very inspiring. Ako inspired kay ko nung gabi ono nakakitaan ni tanan. Salamat kay ko nimo for coming. Pasalamat sad ko nga gi-invite ko nimo, ni-look forward yung ko nini. Because this is something kanang gusto po nato nga ma-share sa mga kabatanunan. I hope and pray nga kanang bisan lang usa o duha sa inyo nakadungog, nakapaminaw o nakasabot sa amuang mga giistoryahan o unta kanang musanong sad sa tawag sa kinaiyahan nga kanang it's about time kay kung dili kita kinsaman. Bitaw. Kinsaman. Kita ra gyud. Dayon sa akong podcast karon ako'y gisugdan ba nga ang previous nga guest mangutana sa next niya. So morning na adiri tong kaabo siya may previous guest na siya pangutana nimo. And then mo request ko nga mangutana ka sa next guest pag human. So kani sa ako sa siyang ipapangutana nimo sa niyang istorya.
kung wala kas imong profession karon, unsa ka karon? Kato. Nindot kayo, no? But I think right away mo ko nga pari siguro ko. As in? I think, I think that's next to me, next to my heart. I think, although I considered it many years ago before I got married, but I realized nga it's not my calling. But you can serve the Lord even if you're married person. You can still help people. You can still pray for them. You can still instill the right values, because ang morals and values, there is no expiry to it. So akong giingon, mao lagi mo ingon nga, Dad, kanang kuana ka, kanang tiniguang. No. Honesty, why expiry? No? The values of being sincere, no? Of being charitable, wala na siya expiry. Dili na siya mo ingon nga kinaraan man kada. No. These are the things that we need to teach our children and the younger generations para orderly, peaceful, and productive ang ato ang communities. Yes. Wow. Grabe. I can't stress it enough. For me po, dugang lang ko gamay, people will see man good if you're not being honest. Makakita dyan na sila. And it will show sa imuhang binuhatan, sa imuhang pakigstorya, and the way you handle your life. Munang kuan kay ko ato, manong. It's, over the years, I realized nga it's very difficult to be a good person. It is. I realize it's a choice. So mo na siya nga, it's a conscious effort. We are not perfect. Nobody's perfect. But we are in a conscious effort to journey to be what is pleasing to God. At the end of the day, it's what matters, man. Yes. Manong Bernard, thank you kayas pag-anhi. I appreciate it so much. Hopefully, ang mga viewers na pa yung nakuha ato, listeners na pa yung nakuha ato. And thank you kayo nga nag-abot ning higayuna. Ako yung sabot anay kay gituyo gyud ni tanan. Gituyo ni tanan. Salamat sa Ginoo. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye, everyone. Thanks for watching. Thanks for listening. God bless you all.